At kasama natin live sa ating studio ang founder ng 182 Casa Lontok, si Mr. JC Lontok. Ayan. Good morning po, sir, and welcome po sa ating Pro Pinoy. Good morning. Morning. Good morning po. So, saan po nanggaling itong pangalan natin? 182 Casa Lontok. Yung lontok agad. Apelido ni Sir JC. Pero yung 182, ayan. Okay. Kasi nung bata kami, parati kami nagpa-party, may barbecue sa bahay. So, yung 182, ang address ng bahay namin. Tawag nila Casa Lontok. Hindi po yung puhunan. Uy, ang galing. Casa Lontok. Kasi yun yung address ng bahay. Parang maganda bahay. Parang Kastila na May lahi po ba kayong Opo, may laya akong Kastila. Meron naman po. Ang galing mo naman yun. So, yung tinutukoy po natin na bahay, dito naman yan sa Pilipinas. Opo. Sa Wilson. Sa lang po, dito sa... Opo, kasi nabenta na namin yun Family home yun, nabenta na namin. So, nung naggagawa kami ng brand, inisip ng wife ko, doon din kami nagkakilala sa isang barbecuehan sa bahay. So, naisip namin na ialay sa family home. So, yun. Pinangalan namin ng 182 Casa Lontok. Dito po yun sa Malapit sa Green Hills. Sa Green Green Kasi Hills. pagka nagawi ka dyan sa Green Hills, maraming mga ancestral dyan mga house, di ba? No, sir? Mapapansin mo. Ayan. Pero, Bale, yung unang negosyo po natin is... Software development po. layo. ang trabaho po nyo ay software developer. Opo. Ang layo. Ang layo. Kwento po nyo sa amin paano naman kayo nagsimula at paano kayo napunta din sa ganitong negosyo. So, kami, newly married. Actually, hindi na. Siguro mga 3 years na kami married. Naghahanap kami ng mga sideline para, kasi iba pag may family ka, kailangan mas kumita ka. Tapos nagkakaproblema na rin yung software business ko. So, naghanap kami ng sideline ng misis ko. So, since yung systems na ginagawa ko, manufacturing and inventory systems, may knowledge kami sa distribution Okay. at inventory. So, one day, nagtatanim ako ng sili kasi mahilig talaga ako sa sili. Kumakain naman kami ng mga sauce sa bahay kasi mayroon kaming family recipe na from Iloilo na sinamak. So, one day, paggising ko, pinitas na ng wife ko lahat ng mga sili ko at pinasok sa bote. Gumawa na siya ng isang bote ng sinamak. So, pinost niya sa Facebook. Tapos maraming humingi, mga kaibigan. So, humingi muna Siyempre, titikman mo na free taste. Sige. Tapos, dati ginagamit pa namin yung mga bote ng alak na... yung wala nang laman. Use na. Use na. So, binigay namin. Sabi namin, tapos ang daming humihingi. Sabi namin, bigyan na namin ng presyo yan kasi medyo lugi na. So, ang daming bumili. So, sabi namin, sige, subukan namin i-bazaar. So, nag-bazaar kami. Saan naman po kayo unang nag-bazaar? Unang bazaar namin, actually sa City Hall ng San Juan at saka sa Aani. Bazaar sa Quezon City Circle. So, doon kami nagsimula. Ano po yun? May invitation po yun? O talagang kayo yung lumapit sa City Hall na pwede bang Sa i-bazaar din to? LGU ng San Juan. May kaibigan kami na nagbebenta doon. So, sinabi sa amin. Kasi marami kami kaibigan. Yung iba, may mga products. Nagbebenta sa San Juan. Yung isa, nagbebenta sa Aani sa Quezon City Memorial Circle. So, doon kami muna nagsimula. Parang pasabay lang sa benta. Yung pinakauna, lang kami, parang may nagbebenta ng orchids, may orchid show. Sinabi, gusto mo maglagay ka ng table lang sa... Parang nagpa-display lang kayo muna. And then, so, medyo nakabenta kami. Next time, nakarent kami ng sariling booth.
Oo, kasi pagka ganyan may bayad, di ba? Mm-mm. Magkano naman po yung, ay, wag mo natin tanong kasi baka mamaya kasama yan sa Sa puhunan. Pero ano po yung, kumbaga, yung time na yon, ano po yung suka na ginamit Na-offer. ni Mrs.? Yung unang suka po na ginamit ni Mrs. dun sa ginawa niyang sinama. Sinama. Yung suka po namin, so nag-start kami with regular vinegar, no? So we used distilled white vinegar, which is this product. Distilled muna talaga yung pinaka parang base. Yes. Tapos nilagyan ng sili. Oo. But tinimplahan. Tinimplahan. Pero nag-curious lang po ako, ano po ba yung pagkakaiba? Kasi di ba may distilled vinegar at saka yung sinasabi yung fermented vinegar. Okay, kasi alak po yan eh. So first, pag fermented siya, para maging alak, ang sabihin natin juice or sap, ini-age yan. So nagpa-ferment. Mm-mm. Ngayon, from fermentation, dinidistill. Yan yung ginagawa natin ng mga expensive na alak na parang scotch, mga ganon. Distilled yan, tapos ini-age in spices. Now, alak po siya, no? So, pinapakain yan sa mother bacteria or acetic bacteria. Kinakain niya yung alak at ginagawa niyang acid. So, ito yung natural way of making vinegar. So, yung acid na yun, aabot lang hanggang 10%. So, kung lumampas ng 10%, hindi yan natural. So, yung natural hanggang 10%, tapos i-dilute naman yan. So, yung para ma-achieve mo yung 10% na yun, ilang araw po ba yung Depende Baka, sa machines mo, tapos sa weather, sa temperature. May temperature control din po yan. So, medyo, yan. Marami na process. kayong machines. May machines po kami. Thank you sa DOST. Ayun. Oh. Ano po yung machines na na nilapit natin sa kanila? Sa amin, mostly yung mga packaging machines, lahat yon. Tapos, so, mostly packaging machines ang nakuha namin sa kanila. Yung acetators before that. So, Okay. so ibig sabihin po, Sir JC, mas marami na kayong napoproduce na ngayon na mga Mas mabilis suka. na. Oo, Yeah. kasi may mga na kayo eh. May mga Machines. machine na kayo. Yes, mostly sa packaging. No? So, yes. Mm-mm. Pero nung nag-start lang po tayo, gaano lang kadami yung kaya nating maproduce sa isang araw? Or hindi siya everyday Siyempre, nakakapag-produce? pag nung nag-start ka, hindi ka naman makaka-produce everyday kasi hindi ka naman makakabenta everyday. So, siguro nakakagawa kami. Nung pinakamaraming nagawa namin, ng mga yung Pasko, which sa isang araw, nakakaabot kami ng 50 pieces, mga ganun, 100. Kailan Depende po, sa order. kailan po kayo nagsimula ng anong taon kayo nagsimula ng business po nito? 2017. 2017. Wala pang pandemic. Ano pa? Yung po natin, bukod po sa bazaars, tapos sa mga kaibigan na unang humingi, syempre bumili na yan afterwards. Saan nyo na po siya binenta? After bazaars, hindi naman po kasi araw-araw may bazaars, di ba? Supermarkets po. Ayun, ito, may display na rin po kayo sa SNR. 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 So, ito po exclusive sa SNR. Ah. So, SNR lang. So, itong klase na po ng sinamak nyo sa SNR lang. Itong, ano yan? Pangalan natin Anong dyan. Yan yung spicy sinamak. So, sa ibang supermarket, hindi yan mabibili. Hindi po. So, exclusive. Pero po yung iba, what about po yung iba? So, yung mild, mabibili, at saka yung sweet and spicy, mabibili po yan sa SM, sa Unimart, sa South Supermarket, sa Makati Supermarket. Supermarket. Paano po kayo, kumbaga nagkaroon ng chance na makapasok po sa mga, sa mga supermarkets? Marunong sa distribution. Well, first, kailangan makuha mo yung FDA approval. So, FDA approved. so kailangan mo LTO, tapos CPR. Yun, pag may kompleto ka na sa documents, pwede mo na alokin sa supermarket. Siyempre, still up to Personal kayong personal. Pupunta kayo doon, tapos tatanungin mo kung pwedeng
ipakita yung product, tapos sila rin pipili. Aha. Kailangan din yan, lakas ng loob humarap, diba? Opo. Kasama niyo po yung misis niyo kapag ganon. Namatay na po siya before Naku, sorry. kami nakapasok sa supermarket. Ah, sorry po. Pero yung timpla po, di ba, kay misis. Nag-start, well, family recipe, pero siya siya parang in-enhance niya. Opo. Mm-mm. So, ipinasa na po niya sa iyo. Sa inyo. Yung pinaka-recipe niya. Opo. Sorry to, ano po. Pero, nung after po ng nakapasok na tayo sa mga supermarket po, gano'n na po eto na po yung may mga machines kayo, may presensya na ng mga machines. Kasi hindi ka naman makakapasok kung hindi mo kaya mag-mass produce. Kaya pa naman, nakapasok kami na wala pa kaming machines. Ang galing. Sino po? Selected pa lang yung nabibigyan natin ng supply. Isa sa first namin si SNR. So, marami lang tuloy-tuloy lang kami ng trabaho nun. Ilan na po ba ang nagtatrabaho para sa atin? Nasa 9 po. Oh, marami pa rin. Sino po nag-introduce sa atin na ilapit po yung inyong produkto sa DOST tsaka sa DTI? May DTI po ba kayo? May DTI na po. Ano na po kaya tie-up sa DTI? May taya po kami sa DTI. Pero nag-start kasi kami SEC so hindi kami nag-start with DTI. Ginawa kong corporation yung pag-start pa lang namin. Pero nag-tie up po kami sa DTI, linapitan namin sila sa isang bazaar sa Mega Mall. Tapos, yun sa DOST kasi, parati kami nag-GMP. Every year kasi, pag kumuha kayo ng yung mga license to operate galing sa FDA, sa FDA. kailangan may refresher kayo every year ng good manufacturing practices. So, pag naka 3 years na kayo na pwede ka na yun mag-apply for yung help ng DOST. Yung mga machine. Yes. Ito po ay hinuhulugan or ano po? Maganda kasi walang interest siya tapos 3 years to pay. Di ba? Kaya sa mga naghihirapan, meron talagang DOST. Ito po patunay si Sir. Kayo po, 3 taon po ba ang pagbabayad? Yes. 3 taon. Di ba? Kung nagagamit mo yung machine, di ba, lumalaki na yung production mo, nakakatulong sa negosyo. Mababalik naman din. At saka pwede ka pang pag nabayaran mo yun, pwede ka ulit manghiram, di ba? Ganun sa... Up to 2 times. Oh. 2 beses lang. May limitation. May limit. Kayo po, isa pa lang. Isa pa First lang. time So, pa. may- Naku, Hindi pa kami nagbabayad ng 1 taon. Kakahiram lang. What about, sir, yung mga label nyo? Sino po ang nakatulong natin dyan? Sa pag-design? Kompleto Merong... Ako po, kasi aside from software developer, web developer po ako nun eh. So, design ako mismo. So, approve kagad sa nung makita ng DTI. Ng FDA. Ng FDA. Then, may mga changes akong ginawa based sa kasi Suggestions sasabihin, nila. Pero once tinanggap na nila, hindi mo na pwedeng palitan. Oo, okay na yun. Oo. Tinanggap naman na approve naman na Ito pong ating mga produkto, yung diretso lang natin dun sa nila mabibili, no? May mga resellers din po kayo nito. Yes, may mga reseller. So, if you go sa Tagaytay, makikita nyo yung mga pasalubong shops po. Pasalubong center. Oo po, nandun yung ito, especially ito. Kasi ito yung una namin. Ano po tawag natin dyan? Sinamak. Sinamak Sinamak. lang. Meron Ang pa dami po- niya pong laman. ano po ba yun? Ano po Bawal yung nandito sabihin. sa yung maliit na Chili garlic po. at saka Habanero chili garlic. Kasi yung habanero, kasi ano yan eh. Part kasi ako ng Philippine Chili Federation. So, yung habanero, ano siya, sili siya, pero galing siya sa Amazon. So, alam mo yung labuyo natin, considered mild na sili yan. Mild lang. mild po. pa yun. Ito, Ito medyo nasa hot. Tawag sa kanya super hots. Pero hindi siya masakit na anghang kasi yung heat niya sa likod ng dila. So mas mas tolerable. Pero yung init niya, papawisan ka habang kumakain. Ano yan eh,
pinopromote kasi namin ng pag-grow ng sili dito kasi halos lahat ng sili sa mundo kaya i-grow sa Philippines. So Except yung sa Tinola. pong habanero na chili, dito na Dito namin. oo. Saan pong lugar nagtatanim po niyan? Nakatutubo Oo. sila ng ganun. Well, yung pinakamarami na sa Isabela. Isabel? Oh, meron nga rin silang Carolina Reaper, which is the hottest chili in the world. Anghang, di ba? Pero parang hindi kilala sa sili ang Isabela. Konti pa lang po doon. Marami. Doon yung main farms eh. Most na gumagawa ng super huts, doon kumukuha. Yung mga outside Isabela. Kasi more focused sila sa super huts kaysa sa yung regular na sili natin na Labuyo. Actually, F1 yung nakikita na. Yung Labuyo mahaba. Bird's Eye talagang pangalan nun eh. Labuyo. Yung labuyo nakita natin sa palengke, yung mahaba na pula, di ba? Opo. Parang, ano tawag? Taiwan? Taiwan, F1. F1. Iba-iba. Brand yung Taiwan, pero F1 yan. First generation, ano yan eh. Mix ng sili. Hindi naman po kayo na namomroblema sa supply ng sili. Di ba merong time na nagmahal yan? Oo nga, pag sobre yung mga nabibili natin eh, minsan 600, 800 eh. Oo, parang di maka... Yung pang habanero. Well, connected tayo sa mga farmers eh. Kasi part nga tayo sa ng sili, mga grupong sili sa Chili Growers Philippines. Marami kang kaibigan na farmer. So, direct. Tapos, dahil yung iba naman alam nila, ito yung negosyo namin, may tatabi sila na hindi ganun kamahal. Mas priority. Friends eh. Ka-membro eh. Pero kayo po mismo, di ba, sabi niyo nagtanim din kayo before. Nagtanim po ako sa Batangas, yes. Ang hanggang ngayon meron. May farm po kayo doon. Existing. May partner farms na ako, hindi na ako yung nagtatanim. Medyo inaalagaan mo talaga yan kung magtanim kayo, kundi magkaka-pests. Tsaka magandang ano rin ng sili dahil pag once na nag-mature dyan, kuha ka na lang ng kuha ng ang shelf life po ng ng isang Plant? plant. Umaabot yan ng 1 year, pero after 4 months, palitan mo na kasi pangit na yung yield niya. Yung bunga. Pero yung 4 months na yun, takes 3 months to grow. So, may 7 months ka, Para mag-harvest ng mag-harvest. Balikan po ulit natin yung products. Since ito po yung nauna, yung ating sinamak lang, na marami pong laman, magkano po natin to binibenta? Sa 160 pesos. 160 pesos, 750 ml. Ito pong isang medyo ma-red ang... Paano po ba yung transition ng product from this? Ano po yung next na offer? So, we started with Sinamak, na pang dalawa. At saka, yung next would be yung sa sweet and spicy kasi may nag-request dati niyan. So, yan yung next. Ito sa... Sweet and spicy. Opo. By request lang po. Hindi, request ng isang distributor. So, ginawa namin, tapos pina-FDA namin during pandemic. So, actually, mabilis magpa-FDA nung during pandemic. Talaga? 1 month. May kompleto. Ngayon, mahirap. siguro kasi kami lang yung nag-FDA ng pandemic. Ito pong isang After po flavor nito. Eto na. Ito na. Ano po yan? Yan ang sukang Ilocos. So, ano rin siya, cane vinegar pero fermented. So, ito, yung ginawa namin kasi may mga consolidator kami na nag-export sa ibang bansa. Okay. Gusto namin showcase namin lahat ng Filipino vinegar. Kasi sikat yung mga vinegars dito eh. So, meron tayong sukang tuba, meron tayong sukang Ilocos. Tsaka yung kanina, yung paumbong or sasa ang tawag doon. Pero wala kami nun. Sasa. Ano po ba Sa Bulacan kaibahan? marami yun di ba? Ano po ba kaibahan ng lasa ng galing sa coconut kaysa sa sugarcane? Marami siyang differences, no? So, parang
even yung sa sugarcane may iba eh. Parang fermented, may mas fruity ang flavor eh. Yung coconut, mas mahirap explain yung flavor, pero parang mas pang, pag nasa beach ka, kasi halos lahat ng mga suka sa beach may galing sa coconut. Kasi okay. Sa area yan. No? So, kung nasa area ka na maraming coconut tree, maraming suka. Suka. Kasi mabilis kasi mag-ferment yung dagta. So, yan yung coconut sap. Sap. No? Pero sa umaga, gagawa ka ng tuba, ano siya, juice. Tapos by afternoon, alak na siya. Ano na siya? Oo. Mabilis lang. Hindi, Tapos, pag nag-ferment pa siya, hindi na ferment kasi airborne rin kasi yung okay. mother bacteria. So yung mother bacteria, papasok dyan. so nagiging siyang suka. Nagiging suka. So kung napansin nyo, pag nagbukas kayo ng wine, mamaya-maya nagiging maasim kung masyadong matagal. Napasukan na yan ng mother bacteria at ngayon na nagiging suka na siya. Pero kasi, iba talaga yung lasa ng pumpkin vinegar, di ba? Yung sukang tinatawag na Tuba. Iloko, di ba? Yung Tubo. Oo, iba talaga yung lasa niya. Meron siyang pagka-fruity kasi sweet yun eh. Pero pag pinatest mo, hindi na siya, pag naging suka, wala na siyang sugar eh. Pero may iba, pag natikman mo, iba yung, may kakaiba siyang lasa, kumbaga. Pero, pag nabanggit niyo po yung sa export, di ba? Ano na po yung development dun sa balak niyo Nag-e-export na tayo? Well, may mga consolidator. So kami mismo, wala kaming export license. So may iba na kukuha sa amin, tapos dinadala sa binibigyan lang namin lahat ng mga requirements namin na yung mga requirements pala nila na parang yung mga GMP practices, mga FDA, kung may halal kami, wala kaming halal, pero kung kailangan nila yan, bibigay mo lahat ng mga documents. Tapos sila kasi sila yung may export license. So, tawag sa kanila consolidator. So, bibili sila ng siguro a few boxes, pupunuin lang nila isang container, tapos sila ng iba-iba yung mga products nila. Medyo naging mabilis po tayo dun sa introduction na parang nag-start kay Mrs. ganyan. Kailan po talaga yung pinaka-big break ng ating produkto? Kasi hindi po lahat ng nagbebenta ng suka ay nakapasok sa supermarket, walang consolidators. So ano po talaga yung parang big break natin sa business? So, yung first time namin na hindi nalugi was after 3 years. So, lugi kami for the first 3 years. Oh. So, Ano po yung natin nun, ginagawa natin since lugi? Tuloy lang pa rin sa paggawa. Hindi po kayo nasiraan ng loob na, ay, wag na, tigil na natin. nakita namin may potential. So, itutuloy namin hanggang kasi yung unang pagka-FDA namin, yung consultant, dinoko pa kami ng consultant namin. So, nawala siya. Nung binayaran siya, nawala. So, tinatawagan namin. Paano po yun? Yun, baka may... Hindi. Ano lang, service lang. Pero, Service lang. so binayaran namin siya ng 10,000. Nakuha naman, yung unang 10,000, nakuha naman niya yung LTO ng komisary namin. So, masaya na kami noon. Pero matagal, siguro 1 taon. Bago niya nakuha. Oo. So, isipin mo, babayad ka ng rent ng 1 taon. Hindi mo magamit kasi tapos sabi, okay, may LTO na kami, ano mo naman yung produkto? Yun, nawala siya. After 1 year, naghanap kami ng bago. Kaya first 3 years talagang down kami. Kasi, yun yung ninakaw yung pera. Pero ano po kayo noon? Developer pa rin kayo that time? Hindi pa kayo focus, hands-on? Hands-on na ako nun. So, nag-stop na ako at nag-focus na ako. So, pero yung wife ko may income naman siya. Sa ngayon po, since magpapasko na, may mga po ba kayo? Yung nabanggit ko si kahapon din maganda yung pangregalo na maliliit na bote kung saan magkakasama silang o magkakasama yung po Parang pwedeng package na. package na. Meron kami. Actually, kaka-post na namin
2 days ago sa Facebook namin. Every year lang namin nilalabas. So may package siya for, wala akong picture nun. Try natin sa Facebook nila, sabi ni Sir JC, naka-post na raw, ayan. Ano po yung laman nung yung isang box? So may 4 na 150 ml. 150. Meron siyang mild na sinamak, sweet, cane vinegar, tuba, tsaka iloko. Kasi yung isa, ano yun exclusive sa... Mm-mm. Sa isa, ano yun yung package, Yung pakita package natin. allowance. Magkano naman po natin yun, in-offer? Well, 350 yun. Pero if you get, yan box of 2 naman yan. So mayroon tayong 2. Yan. May box of 2. May box of 2, yan yung isa, may box of 4 rin kami. So, yan yung box of 4. Ayan. So, hanggang November, I forgot what date, 300 lang yan. Oh. Kasi gusto namin sana na mag-pre-order para hindi kami sobrang daming trabaho pagdating ng Pasko. Baka mabigla rin kayo. Hanggang ano po yung promo? Nakasulat doon pero parang hanggang November 18. Ayan. 300 siya, 300. Yung box of 4. Mura na sa yan. box of 2, 160. 160. Pero after yung promo period, 350 na siya at 180. Okay, Pati lahat ng sizes namin. So, meron kaming 350 ml, promo, may kasamang box na yun. Ganda yan, pang regalo. May kasamang box. Pwede po bang itanong, bakit yung isa, pwede siya sa plastic bottle, yung isa sa glass talaga dapat? Okay, meron din kaming glass nito. Okay. So, sa Unimart, naka-glass siya. At saka sa South Supermarket. Pwede ang suka sa plastic. Bakit? Plastic at glass lang. At saka stainless steel na high grade ang hindi tinutunaw ng suka. So, kaya okay lang ang suka sa plastic at glass. Pero since mostly Shopee, Lazada, ito, Okay. para hindi mabasag. Nabasa, maingatan. So, may mga different sizes din po tayo ng plastic. Meron tayong 500 ml, 1 liter, tsaka gallon. Yung gallon ng namin. Yan. Meron din silang promo nung sa nila sa habanero tsaka sa chili garlic. Ayan, pag-usapan nga po natin yung habanero tsaka yung Ayan. chili garlic natin. Magkano po natin yun ina-offer? Yung promo po. Yung promo, nakalimutan ko yung promo price. Yung ano po? Ayun, 150 yung habanero, 120 yung chili garlic. Pero normal rate niya, 150 yung chili garlic, 180 yung habanero. Ayun. Yung kung dalawa po sila, wala pa. Magkakaroon, so delayed na, kasi pinapagawa pa yung box. Tapos baka third product before, Ito yung mga products na to, yung habanero, kailangan, kasi inaayos pa namin yung shelf life niya. So, 3 months lang siya. Ang ano po, yung Yung chili garlic. Chili So, fresh So, nauubusan talaga kami yan kasi fresh lang yan. Dapat po may maliit kayong size. Baka magkaroon kami rin. Kasi napansin ko din, talaga ang chili garlic nag-aamag. Yung sa may bunga niya. Tapos na pagka siguro yung matagal. 3 buwan. Kaya yun sa amin, makita mo, lumalampas yung oil. Huwag lang ubusin yung oil. Talaga? Yan yung nagpe-preserve sa kanya. Kasi minsan nauubos Nasasabaw Nasasabaw So, dinadagdagan namin ng oil talaga para hindi maubos yung oil. Kasi yun yung nagpe-preserve. Yung nagkakaroon ng amag is, kasi walang preservative yan kasi walang preservative. Oo nga, wala nga. So, yung amag, sa yan yung mga sili, bawang na nakalabas sa oil. Walang nagprotect sa kanya. Walang nagkaka-oxygenation. Nakababad sa I know. oil. Pero Walang ano po yung oil na ginagamit po natin, Sir JC? Well, we're using corn. Dati we used to use palm, pero we're using corn now para pwedeng i-refrigerate. Oo. Kasi kapag hindi siya nabubuo yung Opo. oil. So, Mas maganda corn. na. Etong naman po natin, anong interesting kay habanero? Habanero? Habanero. Habanero. Okay. So,
may tayong chili garlic na bagay sa mga siomai, which is the normal chili garlic. Yan yung, itong chili garlic na nandito. Okay. Siomai yan. So, ano yan? Habanero naman, perfect yan sa karne. Especially pag nag-iihaw ka, kung dinibase mo siya sa ihaw, iba yung lasa. Yung habanero chili garlic po. Pero maraming iba. Iba, gamit nila sa chicken nila, kanya-kanya. Pero most yung bumibili niyan sa amin, mga culinary people, mas preferred talaga nila yan. Kasi versatile siya sa pagluluto. So mas siya, mas use siya sa mga sa mga pagluluto kaysa dun sa parang condiments lang. Well, pwede siyang condiments, pero iba rin ng timpla niya pag nagluluto ka with it. Pero sarap siya as condiments. Yun ang ginagamit namin. Kunyari kayo po, kakain kayo ng nilaga, ganon. Anong pinapartner nyo? Yung chili o yung habanero? Ako, kung karne, yung habanero. Habanero. So, siomai mo nga talaga si chili garlic. Ulit po magkano? 150? Yung regular price niya is 180, pero yung ngayon, 150. Yung habanero. Ayan, kaya. Mahirap kasi kunin yung sili ng habanero. Pero malaki po yung sa inyo, para sa 180. no? Kasi yung iba 150 ganito lang kaliit. Kasi target, mura kasi po yung products namin dahil target namin, supermarket. So, matapos lang ng, may food tech kami, matapos lang niya, so on testing phase pa rin yun, matapos lang niya yung shelf life, tapos mapapasok na namin sa supermarket. Mabilis kasi yung parang yung mga, kasi may mga papeles eh. Oo. Tsaka yung isa pa, maganda yung presyohan nila eh. Kasi syempre pagka pinasok mo sa supermarket yan, medyo syempre tutubo rin naman yung may patong sila. Kung mahal na ang kuha sa'yo, edi pag binenta yun, mas mahal. Mas mahirap din mabenta, di ba? Percentage ang patong nila. So, kung yung lahat ng percentage. So, kung mahal yun sa'yo, multiply mo yan eh. So, mas malaki yung... Kaya nga. Wag mo natin mahirap pag-usapan na yung mahirap multiplication. na pero at least, di ba? Pero sa mga reseller po, kung sakali may offer po ba kayong presyo para sa kanila? Yes, meron. So, medyo private yung price, pero pwede sila mag-message sa Facebook namin, Casalon Talk, at mabibigyan namin ng price list at saka minimum order quantity. Hindi naman malaki for reseller. For distributor, for reseller, yung minimum order quantity namin is just worth 3,000 pesos. Sa reseller po. Pwedeng mixed yung maganda yung margins. Pag distributor yun, medyo malaki. Saan na po ba yung mga resellers natin? Kayo po ba yung yung location natin ngayon sa commissary nasaan? may dalawang location po kami. May isa dito sa Quezon City, sa Irod, tapos mayroon isa sa Cavite. Cavite. Yung mga resellers po natin, Metro Manila tsaka probinsya na. Yes, mostly Metro Manila at Tagaytay. Okay. Kaya yung mga Cavite. pasalubong, no? Pasalubong centers. May mga upcoming po ba kayo? Mga Bazaars? products? Hindi, yung mga Okay. products pa na i-introduce? Yes, siguro, I don't know kung ila-launch namin before Christmas yung iba naming products, pero marami kaming naka-line up na products for maybe start namin yung iba sa mga bazaar so matatry ng mga tao. Pwede ba pong malaman kung ano yung Suka pa rin po ba ito? suka pa? Hindi na po sa Alak, wine. sauces pa rin. Sauces pa rin. Iba-ibang mga sauces. So, yung namin is, sige, sabihin ko na yung isa. Yung mga hot sauce, mga ganyan. Okay. Since yung ilo-ilo, chicken oil yung next. Naku, Yung mahilig ang na inasal. Kaya lang, ngayon mo nang narinig yan. Yung mahilig magbahog ng sa kanin. Gusto orange yung kanin. Ayan, Baka abangan niyo. December. Baka December, pero may special spices. Kasi, pinupush namin ng Filipino product. So, magtatanim kami ng hindi common na Filipino na spice
pero ginagamit sa mga probinsya, ibang probinsya. So we're gonna infuse that sa mga sauces. So it's mostly gonna be Filipino sauces. Pupush namin sana kunin ng consolidator, pero ipupush namin puro Filipino products sa ibang bansa. Oh, maganda yun kasi 'di ba, yung lasang Pinoy. Ayan. Oo. Matitikman na sa ibang bansa. Mm-mm. Pero ito pong mga produkto natin, since may consolidator kayo, 'di ba? Saang bansa na siya nakarating? So meron tayo sa US, US. meron tayo sa Canada, Mhm. meron tayo sa Australia, at sa Middle East. Nakarating na kayo doon sa lahat. Kayo mismo. Ako mismo hindi. Ako punta ng US ng bata ako. Yung Buti na products. lang yung product. Ayan. Ito po yung mga dala po natin ngayon. Since mag-expire siya ng August 2026, kailan po siya ginawa? August 2024. So 2 years ang expiration niya. Pero hindi naman talaga siya mag-expire. Oo. So meron ako nahanap. Meron ako nahanap the other week sa isang place na nagbabadminton ako. Okay. Sa closet ng isang isang trainer. Meron siya binigay pa ng asawa ko. Oh. So medyo Niyo ulit. medyo 6 or 7 years old na Yung suka. suka niya. Pero may kalahati pa. Oo. Humingi ako, ginamit ko. Sarap. So, hindi siya nag-expire. Oo, Hindi kasi siya- ano, lalong so- sumasarap. Lalo pag syempre templado na 'yon. Ng misis. Mas masarap. Pero sir, ayan, malapit na ang ating holiday, 'di ba? Kumbaga magdi-December na. Kumusta naman ang mga bazaar natin, mga nakaline Busy na po? ba? Mm-mm. Alam ko maraming naka-line up sa October. So, alam ko mayroon kami isa sa World Trade, may isa sa Glorieta, may isa sa Ayala Feliz. Tapos may isa pa eh. Hindi pa ako sure kung saan. Pero ipinopost naman po natin yung mga updates. Ipopost po sa page namin kung saan kami mahahanap. Available din po ba 'to sa sa mga online platforms? Yes, available siya sa Shopee, Lazada, TikTok, TikTok. Wala po kayong website niyan. at sa Grab. Website. May website kami, hindi kami nagbebenta sa website. Pinapakilala lang natin yung produkto. Opo. Kaso lontok.com. Kasolontok.com. So ayan, available Mahirap naman. kasi yung pag ikaw nagbebenta ka sa website, mahirap yung logistics. Oo. Asikasuhin mo rin yun. Ayan. Invite niyo po sila na tangkilikin ng ating mga suka. Try niyo po mga suka namin sa Kaso Lontok. Pag may bazaar po kami, visit po kayo. Na-try niyo kasi may parating may free taste. Tapos yan, minsan may giveaways pa. Perfect. Nag-giveaway sa bazaar. Suka din po ba or ting gamit yung giveaway? Suka. Suka pa Eh, rin. yung, siguro yung minsan, mga tester naman, lilit Yung mga, kunyari depende sa bazaar eh. So, minsan meron kaming, may konting budget kami for freebies. Meron. May nakita po kung kasing laki ng parang yung may galing galon. Magkano yung Yung galon namin ng distilled white vinegar na makukuha sa Shopee, Lazada, TikTok at Grab. Ano siya? 220. 220. Yun lang po yung merong ganong kalaking lalagyan compared to sa mga may timpla. Yes. Yun na yung malaki. Yun na talaga. So, ayan, banggitin muna natin. Puntahan natin ang mga comments ngayong umaga. Ihatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes! Eto na, sandali lang ha. Eto. Okay, ang ating... Okay, ito, good morning! Binibining Joanna and Mama Jo, galing kay Nawawala, Erlinda Bachiller, Julio Luna, Redmond Pangapalmea, Tristan Gulay, Jejo San, Marites Ruwar, Vivian Garganera, Irene Cervantes, Shoni Malabuyok, Laino, Audrey Cruz, Jessa May Vergara, Perlita Vargas, and Anthony Hacosalem. Sabi ni Josephine Tuazon Palayar, ngayon lang po ako nakakita ng suka na iba't iba ang kulay po at di ko rin alam ang lasa ng suka ng taong po.
Dito lang po ako sa Pro Pinoy nakakita ng iba't ibang kulay ng suka. Ang suka talaga masarap lalo na sa pritong isda. Sarap sa usaw sa suka at sa paksiw ng isda. Alam mo, dito lang din ako natuto na ang dami pala kasi we're doing this documentary about iba't ibang gin. Oo. Parang maganda rin yung sinabi ni Sir kanina. Binigyan niya ako ng idea na documentary, Netflix to na iba't ibang suka naman. Kasi meron tayong galing sa tuba, may Coconut. yung kahapon, Sa sa kahapon, tubo. di ba? Kakao. Tapos meron Sasa. sugar cane, sasa. Di ba? Maganda rin ito. Okay. Dahil kasi nakaka-touch naman ang kwento, bigla akong nalungkot. Napakabuti po siguro ninyong asawa. Buhay na, nagagalit po ba kayo, sir? Parang napakamalumalay ninyo. Buhay na buhay pa rin ang asawa ninyo sa business na pinagpatuloy ninyo. Saludo po ako sa inyo, Sir JC. Tinaan, tenor, suka. Mahalaga sa kusina, daming gamit. Pati sa paglilinis. Oo, tama yan. Ako, sabi nga ni Sir Alex kanina, no? Pati sa pagbababad ng damit, ginagawa rin niya ng nanay ko. Sarap din sa usawan. Pagkababad, sinasawsa. Ayan, Joy Casas. Hindi sayang. Walang tapon. Walang tapon dito. May exclusive sa SNR. Mukhang masarap na. Lalo na sa Okoy yan. Ako, Mama Jo, Okoy! And barbecue. Melanie Figueroa, saan po gawa yan? Sa sugarcane din po ba? Ano po ang pinagkaiba ng suka ninyo sa ibang mga suka sa department store? Yeah, Nabanggit na synthetic. kanina. Pero pwede nating ulit. Itanong natin kay Sir JC. So, yung suka namin, at suka rin ibang suka sa department Yes. store. Well, lahat yan kasi walang synthetic sa department store. Kasi bawal ang synthetic at isasara kayo ni FDA kung synthetic ang gamit nyo. So, lahat natural. Yung panglasa ng suka namin at panglasa ng suka nila, iba kasi kanya-kanya, taste is relative. So, some people, mas gusto nila yung suka ng iba, may iba may gusto sa suka namin. Only malalaman nyo po is to try it. So, kung nasa SNR kayo, bili po kayo ng suka namin, or kung nasa SM kayo, yung iba naming suka nandun yun po. Ano po yung pinaka-pangalan? Kasalontok. Hanapin niyo sa Salontok. Sosyal na sosyal, no? Diba? Okay, Nina Garcia, high-end na suka, masarap na sausawan ito, at sa paksiw. Yung paksiw na lechon ba, Mama Jo, nilalagyan ng suka? Kasi paksiw na lechon totoo, meron. Hindi ko kasi, ang tamis-tamis Okay, Elisa Bautista, open po ba kayo sa reseller? Ilang buwan po tumatagal ito? Nabanggit ka Open sila sa reseller. Okay. Topper Olsen, bagay na bagay sa inuman ito, pang chicharon, barbecue, masarap din ilagay sa balot. Balot. Sausawan. Oo. Ito, Diyos ko po, laban na. Christina Felipe. Hindi, tatanong lang sana kung may sinusuplayan din po kayong suka na restaurant. Meron po. Actually, yung group ng Raintree, binibenta nila yung suka namin. So, Farmer's Ang grupo Table. ng? Raintree. So, Providor, Farmer's Table. Kaya high-end nga. Kaya may nabanggit si Sir na parang association ng mga hot chili. May nag-guess na tayo dito, di ba? Yung Eski. Tatanim ng sili. Friend nyo din po si. Opo. Si Skip. Yung magaganda yung pangalan. Access sponsor. yung hot sauce. Christina Felipe, sa bandang dulo ng Bulacan, maraming banga na nagtitinda ng suka, tabo-tabo. Napakagandang business ito, napakaganda ng packaging and export quality. Susana Sandoval, ang kusina ay yun yung sukang paumbong no, sa Bulacan. sa Bulacan. Oo, naku, ang dami talagang suka, no? Ang Pilipino talaga nagmamaasim. Susana Sandoval, ang kusina ay hindi kusina na walang suka. Ay talaga ba? Lahat halos ng ulam may paggagamitan sa luto. Sarap ng amoy. Nako, lalo na pag lunch. Perlita Vargas, good morning po sa lahat. Hot chili, hilig ng mga Bicolandia. Mukhang ang sarap naman na sauce na yan, mga
Yan mga sausawan. Ako, bukas manood po kayo ha. Dahil ang ating episode ay intended for the Playboys of Quezon. Pupunta sila rito. Kaya naman, yan ang ating mga komento this Wednesday morning. Back to Studio 2, Mama Jo and Binibining Joanna. Ay, ikaw, Mama Jo. Ang pinaka-paborito mo sukang ginagamit? Sukang yung regular na suka. Ano nga? Sugarcane. Hindi, mas gusto ko yung paumbong. Kasi yun ang readily available Kasi magaling sa nga magluto si Mama Jo eh. May sukang Ilocos rin, di Actually, ba? Ito, dito. Actually, katunayan, nagpapabili ako kay Kuya Alex. Ayan. Ng suka. Okay. Okay. Sige na. Ayan, back to Studio 2. Miss Jo at Miss Joanna. Ayan. Matanong ko lang, Sir JC, ano sa Cinemac, di ba, nakikita na, ano po yung mga Naka-secret Miss Jo. Nakikita naman, kaso hindi natin mapinpoint kung ano yung mga yan. At saka, nakasulat sa likod kasi part yan ng requirements sa FDA. Oh, so hindi secret. Hindi po, ano po yung mga nandyan? Well, pag tinignan mo yung drawing, nandiyan lahat. Yan, May garlic, chile, salt, pepper, onions, ginger. Ginger. So, yun yung laman. Ako nag-drawing yan, so baka pangat ng ginger ko. Ba't dito po hindi na kayo nag-drawing? Ah, Ba't dito hindi na kayo nag-drawing? nag-drawing ako ng bundok kasi super niloko yan. Ako ay sa ito. So, halos pare-pareho po siya ng mga ingredients, maliban lang doon sa suka na ginamit Yung niya. base. Diba? Yes. Base. Except yung, walang black pepper yung, So, yung sweet. sa SNR po. Hindi, yung sweet. Sweet and Ay, spicy. Yung sa SNR kasi, spicy yan kasi doble yung sili. Pero kung sanay ka sa sili, parang kami, kumakain kami ng sili, part kasi kami ng mga chili growers, hindi siya masyadong manghang. Mild. Sa Kumbaga, inyo? parang mild lang siya. Actually, sa akin, hindi siya manghang. Pero sa iba, pati yung mild, manghang na talaga. Mataas na yung threshold kasi ni Sir JC sa anghang. Pag may chili fest kami, may linalabas kami, ginagamit namin Carolina, maanghang yun. Carolina Kasi Reaper. init ng hot sauce, pero suka lang siya. Ayun po, may balak po ba kayo na eventually maglabas din ng mga hot sauce? Yung talagang, hot sauce yung tawag dun, di ba? Yung malapot talaga Oo, siya. malapot. Yes, may balak Iba kami. na Pero baka nilalaman. next year. At least may May dagdag pa ulit. Baka susunod na kumustahan natin kay Sir JC. Ayan na. Oo, meron na natin na-offer ito. na sa market. Ano pa po yung mga interesting nating mga stories o mga gusto nyo pa pong i-share about sa product? Well, yung iba-iba kasi, yung target talaga namin is yung mga suka of the Philippines. Kasi sikat yan eh. Tayo talaga yung pinakamalakas gumamit ng suka. Ngayon, yung mga foreigners, hindi nila alam iba-ibang flavor ng suka. Parang, okay, yun sa Europe, mas mahilig sila sa wine vinegar. So, yung balsamic vinegar, may Ay, sweet siya. balsamic. Medyo sweet siya. So, Nilalagay nila sa salad. sa salad. So, yung sweet natin, hindi siya wine, pero we're using muscovado na to make the... Para tumamis. Oo. Yung parang natin sa salad. Ginagamit ko po siya sa salad. Parang vinaigrette. Ganun. Opo, pang vinaigrette. Mas okay siya sa vinaigrette. Actually, tutuwa ko dyan sa isang chef na kumukuha ng distilled na vinegar sa amin. Kung paano niya ginagawang vinaigrette. So, sa amin, ginawa ko na lang, pero siya sugar. Ako, ginamit ko muscovado para natural pa rin tayo. So, gumawa kami ng sweet cane na ginagamit ko yun sa vinaigrette. At saka sa mga, kunyari, may sa manggo. Okay. Diba, gusto mo medyo high-end na manggo. Lagyan mo ng olive oil at saka yung sweet na vinegar. Vinegar. Saktong-sakto. Ito po yan, no?
Opo. So, sinishowcase ko lang talaga po yung mga different, yung mga sikat na vinegar sa Philippines. So, hindi ko lang maano yung paumbong kasi mas mababa ang acidity. Kumbaga hindi siya masyadong totoo nga, napansin ko. Ang dami ko minsan nilalagay. Hindi ba masyadong maasim. So, baka mabulok yung laman. Yun yung nagpa-preserve kasi sa kanya yung acidity eh. Pero aside po dun sa paumbong, may mga plano po ba kayo na iba pang mga, yung suka natin dito sa Kasi dati, ewan ko lang nakatikim naman ako ng suka galing saging. Saba? Lahat kasi pwedeng gawin suka eh. Basta pwedeng gawin alak, pwede gawin suka. Problema lang, hindi siya, medyo mas mahirap ibenta kasi hindi siya sikat. Hindi, kumbaga hindi, wala pang, ako nga nagulat ako dahil yung sabi ko, talaga galing galing saging. Di ba may mangustin nga tayong wine? Mangustin, mga big night, ano ba yun? Yun yung mga nagagas natin. Basta kung ano po yung pwedeng gawing alak, pwedeng gawing suka. Yes. Okay. Ready na ba ang mga hulaan mo ang kapital ko with the That's Fashion Jewelry. Ayan, bago tayo pumunta sa hulaan mo ang kapital ko, nako sir, meron po akong isasuggest nakapag-IPEX na po ba kayo? Yes. Okay. Sinasuggest po ni Ma'am Pearl kasi nag-meeting kami with Ma'am Pearl and the guest nung kahapon. Kilala mo si Miss Pearl? Si Ma'am. Kilala yan kasi nag-IPEX siya. Okay, so. Yung maliliit na bote, parang ganun daw po, para madaling madala ng mga buyers doon po, para diretso na po tayo. May project po tayo with Yes. Mamasitas and yan po. Ayan, hintayin po. Kukontakin ko po ulit kayo. Okay, balik na tayo dito. Sa hulaan mo ang kapital ko. Ang ating lucky caller ay manggagaling from Binalonan, Pangasinan, Marites Ruar. Hello, Marites! Magandang umaga sa'yo, ha? Po. Para ka nakainom ng suka! Marites! Lakas boses! Di ko marinig! Baka magkamali ako ng pagbasa! Hello po, sir. Ayan! Nako! 9,800 ito! Pag nahulaan mo ang kapital, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Sir JC sa pagsisimula ng kanilang 182 Casalontok! Ay, po. Di ko na. Tricky po? Di ko masyado nauna kanina. Kinikiliti ata. Ilan daw? Sorry, ma'am. Ulit! Magkano? Tricky po. Tricky! Okay. Si Vicky! Okay! 3,000 pesos! Makakuha mo kaya ang 9,800 pesos! Joanna, itanong mo na! Sir JC, magkano po ang paunang kapital? Yung unang capital namin was para gumawa ng first na batch na binenta namin. 10,000 po. Ay! Nako! Napakadali ng hulaan yan, no? Nako, hindi pala tricky si Sir JC. 10K! 10,000 pesos! Kaya naman bukas, 10,000 pesos na! Ay, nako! Hula ni Sir JC ang pwedeng mapanalunan dito sa hulaan mo, ha? Kapital ko! Back to Studio 2, Mama Jo and Binibining Joanna! Nakakatawa yung tawa ni Andre. Oo nga good luck sa mga nanalo bukas. Pero kung Nakinig sila, napunggit na nga. 10,000, ayan. Pero yung 10,000 na yun, Sir JC, ilang suka yung, kumbaga, naibenta natin na yun? Yun ba yung 50 order? Ay, yung 50 na nagawa natin? Hindi. Hindi po. Hindi. So, yung 10,000 na yun siguro, dalawa, tatlong bazaar kami bago naubos yung first batch. Tapos yung benta namin, yung ginamit namin Namin pangbayad sa bazaar.
Ilan po itong bote na to? O, ganito na po ba kalaki yung mga bote natin noon? Or yung maliliit hindi pa? lang. Ganito. So, siguro yung 10,000 na yun, nasa mga Isip ko, Sir JC. mga over 100 bottles din. Ang dami din. Oo. Ito may mga nabasa ko. Sabi ni Raymond Pangapalmea, tama sana ako. Tapos sabi ni Josephine Tuason Palaya, tama nga nasa isip ko po kanina 10,000. Kaso pag nung tinawagan sila, di ba, nung kailan, hindi naman sila Nakahula. Pero, di ba, pwede pa naman hanggat hindi ka Yes. nakakahula ng hulaan mo ang kapital. Pag hindi pa nahulaan, pwede pa po kayong matawagan at madadagdagan po yun everyday ng 200 hanggang sa mahulaan nyo yung kapital nila, sir. Ng mga Pro Pinoy Idols na ginagas natin everyday. So, keep on lang din po. Sunod sa mga mechanics dito sa Pro Pinoy para naman meron nang manalo. Bukas 10,000 na. Tapos, yung sa 10,000 po na yun, ikaw lang po yung nag-finance nun. O with the help of Mrs. Well, pera niya, pera ko, di ba? Ay, okay. Dapat talaga gano'n. Charet. Ayan, pinakamahalagang payo po na pwedeng maibigay sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. So, dapat may plano kayo. So, parang may roadmap. So, yun ang pinaka-importante yung roadmap. Ngayon, parang pag may pupuntahan kayo, may mapa kayo. Pero minsan may mga closed roads, mga detour. Basta tuloy-tuloy kayo. So, iikot kayo, tuloy-tuloy kayo hanggang sa pinupuntahan nyo. So, focus kayo. So, minsan may darating na, ito, may plan na kayo, sa tingin mo gagana, tapos may darating na, ito, mas malaking negosyo, lipat ka doon. Huwag mo gawin yan. Stick ka, stick ka sa plano mo, tuloy-tuloy mo yan, may roadmap ka, kahit may mga obstacle, basta tuloy-tuloy. Solve mo yung problems mo, pero tuloy-tuloy. Minsan, feeling mo wala ka ng gana, tanggalin mo yan. Kasi kailangan work ka talaga to reach yung goal. Yes. Nung una po, di ba, sabi niyo 3 years kayong walang kita. Tapos, naniniwala lang kayo na may possibility itong product. Ngayon po ba nararamdaman na natin yung reward ng pagsusumikap? Yes. Ayan. Maraming salamat, sir. Thank you. Thank you very Maraming much. salamat, Sir Thank JC. Ayan na, Pro-P netizens, naway amin kayong nabusog at napainit ang inyong pagnanasa na makapagsimula rin ng sarili ninyong negosyo at nakapaghatid ng inspirasyon ng kwentong hatid ng 182 Casa Lontok ni Mr. JC Lontok. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success kung saan ang galing, produkto at sipag ng mga Pinoy ay tunay na namamayagpag. Ako po muli si Joanna Luna, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Wednesday morning, Barangay Radyo 1. At sa ngalan po ni Congressman Butch Pichay, di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan nyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi nyo kami samahan Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!